Kinatatakutan ni Mark Baroka ang matagal na pagpapahinga ng Magnolia Hotshots na huling yumukod sa Barangay Ginebra sa ginanap na Manila Clasico. Kinumpirma naman ni Jamie Malonzo ang nalalapit na pagbabalik sa Barangay Ginebra matapos ilabas ni Coach Tim Cone. At ang good news na inilabas ni Coach Tim, sakaling talunin ng Gilas Pilipinas ang Chinese Taipei at New Zealand sa Feb window ng Asia Cup 2025 qualifiers. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Malalim at mabigat ang pinagdadaanan ng Magnolia Hotshots ni Coach Chito Victorero sa kartadang 2-5. Kailangan nilang makabawi kaagad sa pagbabalik ng aksyon sa PBA matapos ang Christmas at New Year break. Pahinga na kinatatakutan ng isa sa mga player nito na si Mark Baroka. Kung bakit, narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Mark sa report ni Romel Fertas Jr. na Inquirer. Nakakatakot ang break na to kasi babalik kami sa 10th na ng January. Christmas at New Year ang break natin. Kaya posible pagbalik ng iba wala na sa forma at may kalawang na. Medyo nakakatakot lalo na sa amin kasi bagsak kami eh. So baka mawala yung sense of urgency namin. Well, sa isang side, medyo nakakabahala talaga yung break nila. Christmas at New Year po yan eh. Ibig sabihin, mawawala sila sa practice. Kapag walang practice, kasabay nun yung pagkawala sa forma. Tapos ang daming pagkain, di ba? Kakain sila ng kakain. Kasi minsan lang dadaan ng dalawang mahalagang bakasyon sa buhay natin. Resulta, baka tumaba sila, di ba? Siyempre, ang hirap magbawas ng timbang at ang hirap ulit mag-adjust kung mangyayari yon. Pero alam naman natin na professional silang lahat eh. So alam nila yan. Alam nila yung consequence kung ganun yung gagawin nila dyan. Sigurado din naman tayo na nasa isip nila yung kartada nilang 2-5 na sobrang baba. Yung inaasahan nilang panalo sa Ginebra nung Christmas Day sa Manila Clasico na wala pa yon. Kaya sobrang baba rin ang moral nila. Mababa na yung moral ng team tapos babalik sila sa court January 10 pa. So grabe, di ba? May posibilidad talaga na mawala sa focus ang isang player. Ang tagal kasi ng bakasyon nila eh. Unlike sa Ginebra, babalik sila sa January 5 kagad. May point doon si Mark Baroka. Habang nag-aalala si Mark Baroka sa posibleng mangyari sa Magnolia Hotshots matapos ang mahabang bakasyon, kinukumpirma naman ni Jamie Malonzo ang balitang papasok na siyang muli sa Barangay Ginebra. Ang balita ay nauna nang inilabas ni Coach Tim sa interview ng media at ngayon ang kumpirmasyon mula kay Jamie Malonzo. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Jamie Malonzo sa report ni Romel Fertas Jr. na Inquirer. Malapit na talaga. Walang saktong panahon pero malapit na yan. Inaayos pa namin eh. Sumasali na ako sa practice pero hindi pa ganun katindi. Tumaba na rin ako. Kapag naoperahan ka kasi, mawawalan ka ng muscle sa ilang parte or areas. Kaya mahalaga magpalaki ka talaga. Lahat nagsasabi na mataba na ako. Okay, so kumpirmado babalik na talaga si Jamie Malonzo sa Barangay Ginebra. Good news po yun sa fans ng Gene Kings ha. Mas madadagdagan sila ng tao dyan. Kulang na lang siguro si Aiza Akbo at si Maya Gray. Ang problema hindi naman ibig sabihin na bumalik na siya. 100% na kagad ang magiging performance niya. Sigurado hinay-hinay pa yan, tansyahan pa yan, kaya hindi pa rin ganun ka-effective yung pagpasok niya dito. Pero alam naman natin, unti-unti, aayusin ni Coach Tim ang lahat ng yan eh. So ngayon, may Troy Rosario at Jamie Malonzo na sila. Andyan din si Japet Aguilar. Tapos nanggaling pa sila sa Panalo versus Magnolia. Hindi lang dagdag puwersa ang dala ng pagpasok ni Jamie Malonzo ha, mas tataas din ang moral ng team. In short, positibo ang dating, di ba? At dahil papasok na ulit si Jamie Malonzo sa Ginebra, asahan na rin natin na papasok na rin siya sa Gilas Pilipinas na matagal din niyang binakante, hindi natulungan dahil sa injury. Susunod na laban ng kupunan sa Feb 20 at 23. Malupit yung Feb 23 dahil kalaban nila doon ang New Zealand. So yung athleticism niya, in case na okay na siya, magagamit niya dito sa laban ng Gilas Pilipinas. Dagdag puwersa sa Ginebra and of course dagdag puwersa din sa pambansang kupunan. Kung good news ang hatid ng pagpasok ni Jamie Malonzo sa Barangay Ginebra, good news din ang hatid ng pasabog ni Coach Tim sakaling magtagumpay ang Gilas Pilipinas sa laban nito ngayong Feb 20 versus Chinese Taipei at Feb 23 versus New Zealand. Kaya ang tanong ng bayan, ano ang balitang hatid ni Coach Tim Cone? Tutukan natin si Coach sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Kung mananalo kami sa mga larong yan, ibig sabihin makakakuha kami ng mas mataas na seeding sa FIBA Asia Tournament at may iwasan nating makaharap ang Australia, New Zealand or Japan sa quarters or sa semis. Kaya napakahalaga nila sa atin. Good news po yun kung matatalo natin ng New Zealand at Chinese Taipei sa Feb window ng qualifiers. Actually, pasok na tayo sa Asia Cup eh. Wala nang problema doon. Kailangan lang para mas tumaas yung seeding natin, ayon na rin kay Coach Tim,
is talunin natin ang dalawang nabanggit para maging maayos ang pwesto natin sa torneo. Imagine, may iwasan nating makaharap ang powerhouse na Australia and of course ang New Zealand or Japan sa semis or sa quarters ng torneo. Malaking bagay po yun sa Gilas. At least hindi nila iisipin ng mga koponan na nabanggit. Magsishift ang focus nila sa hindi ganong kabigat na koponan kapag nasa Asia Cup na sila nagaganapin sa August 2025. Sobrang bigat ng Australia, kaya kung hindi nila magagawang walisin ang Feb window, delikado na makaharap natin ang grupo ni De La Vedova and of course ni Mitch McCarron sa mismong Asia Cup. Yung Japan, in case na makaharap din natin sila, medyo mabigat din yung laban. Matitigas din sila, kaya sobrang hirap sa parte ng Gilas kung hindi nila makakayang iligpit ang Feb window ng qualifiers. So guys, maraming salamat.